Good morning mga kabiyahe. Sawang-sawa ka na bang magpagas sa iyong motor? May nakita tayo mga kabiyahe na isang outlet. Dito yan sa Tagaytay. So, andito tayo mga kabiyahe sa Henry Electric Motorcycle Parts and Accessories. Ayan. Ang exact location nito mga kabiyahe, Barangay San Francisco, Tagaytay City. At ayun yung pinaka-landmark natin, yung boundary mismo ng silang. Gaya nga po nang nabanggit ko sa inyo, sawang-sawa na ba kayo na maglagay ng gasolina sa inyong mga motorsiklo? Tara, kilatisin natin ang bagong labas na si Garo DM 750. Tara, let's go! May nakita tayo ditong electric motorcycle. At yun nga, nabanggit ko sa inyo kanina kung kayo ay bagot na o sawang-sawa na sa pagpapagasolina ng inyong mga motor dahil walang tigil ang pagtaas ng gasolina ngayon. Bawat linggo taas. So heto na, naglabas na. Which is ito nga yung Garo DM 750. So iikutan natin mga kabiyahe dito sa itong unit na ito mga kabiyahe kung matitipuan ninyo. Dahil sa looks pala mga kabiyahe, tingnan nyo naman. Tingnan natin yung kanyang headlight mga kabiyahe. Naka-projector lamp yan. Doble yan mga kabiyahe, dalawa. May DRL yan. At tingnan nyo naman, may visor din siya. Yung kanyang fender, bulky. Ayan. Naka-mags tayo dyan. At yung kanyang pairings mga kabiyahe, napaka-premium. Parang kotse ang pagkaka-paint job niya mga kabiyahe. At tingnan nyo naman mga kabiyahe, yung kanyang disc brake rotor, napakalapad. Ayan. And then dito tayo sa kanyang side stand. Ito, premium, makapal. Yung foot peg ng ating pillion, solid. Gawa ito sa aluminum alloy mga kabiyahe. Ito naman yung pairings dito sa likuran. Meron ka emblem na Garo. At ito naman yung pinakamotor niya mga kabiyahe. Yung shock absorber niya, dalawa rin. And may tire hugger. So may ilaw yan dito, may reflectorize. Ito yung kabitan license plate. And then yung ating taillight. At yung ating grab bar. At may backrest pa mga kabiyahe, ang lupit. So yung pilyo natin mga kabiyahe, pwede siyang sumandal dahil may mini backrest siya dito. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng upholstery. Itong unit, naka-double stitch tayo dito na gray. At maganda yung kanyang leather na ginamit. Hindi siya madulas, tamang-tama lang. At may Garo na naka-emblem. At dito sa may bandang pilyo natin, ang ginamit na thread dyan, yellow at saka gray. Double stitch din yan mga kabiyahe. At tingnan natin yung underseat box niya. So ito yung underseat box niya mga kabiyahe. Napakalalim din. Kasyang-kasya o maluwag na maluwag pa ang full face helmet dyan mga kabiyahe. At meron itong breaker mga kabiyahe. Kung gusto nyo talaga na iwas nakaw dahil usong-usong ngayon ang kawatan, lalo na sa mga electric vehicle, pwede nyo tong i-switch off para hindi nila agad-agad mapatakbo. So ito naman mga kabiyahe, yung plug-in pag magcha-charge tayo. So ayan mga kabiyahe, dito tayo sa right handle grip natin. Ayan, napaka-smooth ng throttle niya mga kabiyahe. Yung preno sa unahan. Ayan, meron din tayo ditong switch ng mode kung magbabawas ka or magdadagdag. Headlight, on and off, hazard, electric starter. Ito naman yung kabuuan ng ating handlebar na cover siya ng plastic at glossy black. At may logo rin tayo dito. Ayan. At dito naman, sa left handle grip natin, ayan, may high and low beam, turn signal, busina. Ito naman mga kabiyahe, yung kanyang cross control. So pag gusto mo ng 60 lang takbo mo, halimbawa gusto mo ng 60 or 50, i-activate mo ito. So hanggang 60 ka lang. Ang galing, no? Dito naman tayo mga kabiyahe, yung footboard niya. Kung mapapansin nyo, no, napakalawak at extend din dito. Pwede mong i-extend dito yung paa mo at hindi madudulas kahit medyo pa-slant siya dahil may mga groove yan mga kabiyahe. At the same time, dito rin, may mga groove din yan mga kabiyahe. Pero dito, makinis yan. Ang bawat aapakan mo dito mga kabiyahe sa kanyang stepboard or sa footboard ay may mga groove. So, iwas dulas.
So yun mga kabiyahe, yun nga sinabi ko sa inyo kanina na keyless na ito yung ginagamit, yung card lang. Itatap nyo lang ganyan, ma-activate na yung unit natin. Ayan, activate na. At tingnan nyo naman yung mga animation niya mga kabiyahe, aesthetic, naka-TFT siya. So tingnan natin yung kanyang ilaw mga kabiyahe. Yan, ganyan siya kalupit. Meron siyang DRL, ayan. At ito yung logo niya mga kabiyahe, yung Garo. Kung mapapansin nyo mga kabiyahe, no, yung kanyang logo, nakailaw din yan ha. At ang isa pa napansin ko dyan mga kabiyahe, yung logo niya, kung ititihaya yan, ay para siyang logo ng Mazda. Aesthetic talaga nitong unit na ito mga kabiyahe. Ang available dito mga kabiyaheng unit na ganito, kung makikita nyo mga kabiyahe, apat ito. Silver, yellow, at yung white. And then, itong isang white na ito, may mga decals siya. At yung isang white naman doon, wala siyang masyadong decals. So, yan yung mga available dito. So, mga kabiyahe, bigyan ko lang kayo ng konting ideya sa specs ng ating rini-review ngayon. Ito nga si Garo DM750. Naka-keyless po yan mga kabiyahe. At ang motor nito mga kabiyahe ay umaabot ng 2,000 watts. Ayan. Yung range naman niya, 80 to 90 kilometer. Ayan, yung full charge niya mga kabiyahe. Pero depende pa rin yan mga kabiyahe kung gagamitin nyo sa paahon or sa city drive. So pag sa city drive, kaya niyang emit yun, yung sinasabi niya, yung kiniklaim niya, na 80 to 90. Pero pagka kasi nagkakaroon tayo ng mga daanan na medyo pataas, nababawasan yon syempre. Kasi yung hatak niyan ay iba na, lalo na kung tayo po na rider ay medyo may kabigatan, magbabago yung takbo niya mga kabiyahe. So doon po yun magbabase. Ayan. At yung kaya naman ng speed nito mga kabiyahe ay mabilis din. Ayan o. Speed niya mga kabiyahe 100 kph. Ayan. So kaya nito makipagsabayan talaga mga kabiyahe. At equipped din ito mga kabiyahe ng TCS, which is ito nga yung traction control system. So okay na okay siya. Nakaka-detect din siya ng mga masisilang daanan kagaya ng mga lubak-lubak o rough road, madulas o mabuhangin, yan, madidetect niya yan. Kung tayo ay medyo mapusok sa pagdadrive, siya mismo, pag nadetect niya yon, medyo magmiminor na siya. So safe na safe tayo dyan mga kabiyahe dahil maganda yon para sa ating safety. So yung safety features niya na yon ay talagang maganda para dito sa unit na ito mga kabiyahe. Mayroon tayo ditong tatlong element kagaya ng controller, battery, at yung charging. So, yung controller niya mga kabiyahe, yun nga, nasabi ko kanina, 2,000 watts. At yung battery natin dito, 72 volts, 38 amperes, at ginagamitan pa siya mga kabiyahe ng lead acid. So, yung charging time naman niya mga kabiyahe, 8 to 6 hours. So, full charge na po yan. At may bibigay ko lang pong tip para sa inyo. Kapag nag-charge po tayo ng mga ganitong electric vehicle o electric motorcycle, dapat po wag natin ibababad. Kasi yun yung nagiging cause ng pagkasira ng ating battery. Lalo na po lead acid. Ayan. Kung gusto nyo po na mas tumagal yung battery life ninyo, lagyan nyo ng buzzer yung inyong time para magkaroon awareness sa inyo. Hindi siya mababad sa pag-charge. Ang presyo niyan mga kabiyahe ay 65,000 po lamang. Meron na po tayong ganyang unit na latest. Talaga naman pag nakita yan sa inyo na yan ang dinadrive ninyo, mapapalingon dahil wala niyan sa kalsada. Dito nyo pala makikita yan mga kabiyahe sa store na ito. May ipapakita pa ako sa inyo mga kabiyahe, no? Kung kayo ay merong unit na electric motorcycle, meron na po silang naka-install na ayan, yung charging machine. Pwede na kayo mag-charge ng inyong mga motorsiklo. At marami yan mga kabiyahe. Yan yung in-install dito sa shop ng electric motorcycle. Ayan. So yun mga kabiyahe, andito nga tayo sa Entry Electric Motorcycle Parts and Accessories. Kung nagustuhan nyo mga kabiyahe, yung unit na ito, dito nga lang kayo pumunta sa nabanggit nating lugar. At tayo po ay nagpapasalamat kay Sir Jerome. Siya po yung store owner po mga kabiyahe nitong lugar na ito. At shoutout po kay Sir at napagbigyan tayo makapag-vlog sa kanilang store. At lalo na sa mga kabiyahe, shoutout. Hanggang sa muli, kita-kits, biyahe ni Frank. God bless.
Bye.